Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo agad mga kabayan. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Senator Lacson mga tambay. Parang ang sinasabi niya ay hindi dapat i-criticize ang Senado, lalo-lalo po ang kanyang committee, ang Blue Ribbon Committee, dahil siya po ang chairman dyan. At syempre po sa issue ng flood control. Ibang klase po. Saan po ba kayo nagtatrabaho? Nagtatrabaho po ba kayo sa kapwa nyo politiko? Sa mga oligarkiya? O sa taong bayan na nagpapasweldo sa inyo? Mukha po yatang hindi maganda para po kayo magsalita sa mga nakikriticize dahil naghahanap po ng solusyon at mapanagot talaga ang mga ulo, mga buhaya ng pagnanakaw sa perang taong bayan. Dahil po usad pagong, napakabagal po yata ng investigasyon nyo, kaya po kinikriticize kayo. Pero ano ang sinasagot nyo sa taong bayan? At sa bumabati ko sa inyo, ano po sagot? Mga bayan, shut the F up. Parang may something ano ang sinasabi niya, di ba? Shut the F. Tapos up. Ibang klase itong senador na ito. Mga kababayan, pakinggan po natin siya. How many Gen Zs kayo sa Congress? Let this serve as a warning to skeptics, detractors, and hijackers who exploit the vulnerabilities and anger of our people to deepen the fault lines of our nation during these trying times. Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members, but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings and participated in the trillion peso march. The clergy, students, ordinary workers, and all concerned citizens who became aware and exposed to unbridled and systemic corruption, mainly made possible by the Blue Ribbon Committee hearings, and the media, who serve as a powerful tool in bringing to the households, eateries, barbershops, etc., the details of each and every hearing of your Blue Ribbon Committee. With all that being said, as the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Ibang klase, no? Ibang klase. Kailangan daw po kasi ay ebidensya, mga kabayan. Nasa kanila na nga ebidensya eh. Hindi po ba, Senator Lacson? Kaya nga lang po, bakit po kasi ang nangyayari po, magmula po nung umupo ang binagoong Pilipinas, bakit nagkaganyan po ang Senado at Kongreso, ang House of Representatives? Bakit po nagkaganyan? Hindi po ba nagkakaroon ng takipan sa malawakang korupsyon? At yung sinasabi niyong kailangan ng ebidensya, di ba nahandyan ang ebidensya sa inyo? Alam po ninyo yon. Hindi po ba? Alam po ninyo ang ebidensya ay nahandyan din sa inyo sa mga departamento. Bakit hindi nyo po buksan lahat? Kung talagang gusto nyo na ang tiwala ng taong bayan at hindi kayo ma-criticize. Di po ba? Pwede nyo naman buksan lahat ang mga dokumento. Hindi po ba? Dahil open to public dapat yan. Lahat ng dokumento ng DPWH, pwede nyo buksan. Hindi po ba? At pwede nyo ipahayag at ipakita sa taong bayan ang mga congressman at senador na nabigyan ng mga proyekto ng mga sa bawat distrito nila. Hindi po ba? At yung mga humingi ng proyekto ng mga senador sa mga gusto nila na bigyan
na mga probinsya. Hindi po ba? Napakadaling silipin. Nahandyan ang record. Kaya nga yung sinasabi ni Congressman Lebiste, nahandun yung mga files. May mga record kung sino-sino mga politiko ang nakinabang, lalong-lalo yung mga administrasyon. Nasa administration, kaalyado ang isang damukal na nakinabang na proyekto. Hindi po ba? Na naibigay ng DPWH. Hindi po ba? At dito po sa mga engineer. Hindi ba? At nahandyan ang ebidensya. Bakit napakatagal niyong busisiin? Bakit? Kailangan may pagtakpan? Excuse me po. Hindi po ba? Nahandyan. Pwede niyong buksan ang budget, ang GAA. Hindi po ba? 2023, 2024, 2025. Hindi po ba? Nahandyan lahat ang mga proyekto na inilatag ng Pangulo sa kanyang budget. Hindi po ba? Nahandyan lahat kung ilan ang proyekto sa buong Pilipinas. At yan po ay lalagyan ng pondo. Kaya nga merong national budget. Hindi po ba, Senator Lacson? Bakit? Napakatagal. Di po ba? At nag-uumpisa ko po kayo sa ang umpisa nyo po, pag nakikita ng taong bayan kung paano ang umpisa ng investigasyon nyo, kung talaga nag-iimbestiga kayo. Hindi po ba? Nahandun sa pinakagurami. Nasa gurami kayo nag-uumpisa sa mga contractors. Pagka ang contractors naman ay nagsasabi na meron silang mga hawak na ebidensya na sangkot ang mga politiko, mga congressman, ano ginagawa ninyo? Umano? Nakukulong pa, katulad ng mag-asawang Diskaya. Nakakulong. Hindi po ba? At yung mga magpapatotoo na sinasabi nila na sila ay may alam, katulad ni Saldico, ano ginawa? Pinatakas. Hindi po ba? At yung isa pa na magpapatotoo na si Cabral, ano ginawa? Natsugi daw. Nakita niyo po? Tapos ngayon, iipitin mo. Sasabihin mo sa taong bayan na tumigil ang mga magkikriticize, ang babatikos, ang magkukwestiyon dito sa Blue Ribbon Committee na hawak mo, ikaw ang chairman, sa investigasyon. Ano, maghihintay kami sa kawalan dahil kailangan lumabas pa ang sinasabi mo mga ebidensya na magtuturo na sangkot itong mga politiko na ito. Ganon po ba, Senator Lacson? Pagka ganyan po ang sinasabi nyo, mukhang hindi po kayo sa taong bayan naglilingkod. At ang taong bayan, walang pakinabang sa ganyang klaseng investigasyon umano. Ano magiging pakinabang ng taong bayan sa ganyang investigasyon umano na napakahirap tukuyin ninyo, napakatagal na, last year pa, hirap na hirap kayong pangalanan kung sino talaga ang ugat, ulo ng korupsyon mula 2023 hanggang 2025. Hindi po ba? Yung tinuturo nyo ay hindi katanggap-tanggap sa taong bayan. Hindi po ba? Nagpo-focus lang yata kayo mismo doon lang sa dapat maging sinasabi niyong ulo katulad ni Saldico. Magagawa ba ni Saldico? Mga kabayan, ang lahat ng ganitong anomalya na napakalaki, trilyon, daan-daang bilyon, ni Saldico, ni Bonoan, sige nga, magagawa po ba nung mga tao na yan kung walang mas makapangyarihan sa kanila? At ano naman ang silbi ng intelligent at confidential ng Pangulo kung hindi niya alam ang malawakang korupsyon na ito at hindi niya napigilan at umabot pa ng 2025 at 2026 umano? Hindi po ba? Hindi naman po tanga at gago ang mga Pilipino. Senator Lacson, huwag niyo naman pong bobohin. Hindi po bobo ang mga Pilipino. Huwag niyo gawing gago. Lalong-lalo rito sa ginawang sindikato umano at systematic na korupsyon na wala pong nagawa. Ang issue ng mahigit 3 taon pagnanakaw, pamumulitika,
Tapos, sasabihin nyo na huwag kaming kumibo. Bawal kayo i-criticize dahil ang magpapatotoo sa malawak ang korupsyon na ebidensya. Yung ebidensya, ipit na ayaw ilabas. Iniipit yata. Kahit ang ombudsman, ayaw paniwalaan yung hawak ni Libiste. Paano lalabas ang katotohanan kung ayaw niyong paniwalaan, ayaw niyong ibuyangyang sa taong bayan ang totoong nangyari, kung paano na-implement, kung sino-sino mga congressman, sino-sino ang nakinabang sa kanilang mga distrito, itong mga representative na ito. Di po ba? Yung mga congressman na mga representative ng mga kani-kanilang distrito, sino-sino yan? At gaano kalalaki? At yan naman ay lumalabas sa file na itong mga congressman sa kanilang mga distrito ay nakahawak ng bilyon-bilyon. Pero hirap na hirap po kayo imbestigahan dahil kailangan pa ng ebidensya. Hindi po ba ebidensya yung proyekto? Kung natapos, kumpleto, nasa standard, hindi ghost project, hindi po ba ebidensya yan? Hindi po ba ebidensya yon? Na namamatay ang mga Pilipino sa kanilang mga proyekto, sa inyong mga proyekto? Namamatay ang mga Pilipino, hindi ba ebidensya yan? Ibang klase po, mga kabayan. Kaya napakahirap po talaga, mga kabayan, pagka po ang politiko ay hindi tunay na lingkod bayan, umano. Hindi po para sa Pilipino. Yata, ang mga naglilingkod po yata sa ating bansa ngayon ay para lang po yata sa pangsariling mga interes, politikal, kapangyarihan, at pera umano. Hindi kaya, Senator Lacson? Dahil yung pagkakapanalo din po yata ninyo umano ay questionable din yata. Kaya naglilingkod yata kayo, hindi sa taong bayan umano. Dahil hindi naman kayo nanalo, yata. Ayon po yan sa ating mga kababayan. Ibang klase po. Mabuhay po kayo, Senator Lacson. Mahirap po pala kayo na batikusin dahil ang gusto nyo yata ay kayo ang masusunod, hindi ang taong bayan na pinaglilingkuran ninyo. Hindi po ba pag kayo ay humihingi ng boto sa amin, laging sinasabi ninyo, kayo'y maglilingkod para sa Pilipino. Ngayon, napakatagal na iniintay ng mga Pilipino kung sino-sino ang mga magnanakaw, ang ugat ng korupsyon, sino ang ulo ng korupsyon. Lumipas na po ang ilang buwan. Hanggang ngayon ay hirap na hirap pangalanan ang maugat ulo ng korupsyon. Hindi kaya, Senator Lacson, mga kababayan, hindi naman po tanga at bobo ang mga Pilipino. Kontrolado ni Tambaluslos yung 19 Congress. Siya ang speaker. Lusot siya. Wala siyang kinalaman umano. At napakatagal na investigasyon dahil walang ebidensya. Ganon din ang tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Wala ring ebidensya na magtuturo na siya'y sangkot sa maanumalyang korupsyon. Ganon po ba? At okay na yon. Pag sinabi nyo na si Saldico ang ugat ng korupsyon, tanggap na namin. At dapat na namin tanggapin. Ganon po ba? Pag sinabing si Bong Revilla, si Jingo Estrada, si Senator Villanueva, at yung mga congressman na papangalanan ninyo, okay na kami ron. Yun na mga ulo, yun na malalaking ulo na buhay at magnanakaw sa bansa. Ganun po ba, Senator Lacson? At susunod na at maniniwala ng taong bayan sa mga sasabihin na sinasabi nyo testigo na nahandyan sa inyo sa Senado, mga engineer, mga district engineer. Hindi po ba? Ibang klase kayo, Senator Lacson. Mabuhay po kayo. Talagang totoo, kayong lingkod bayan pala. At napakahirap nyo po palang batikusin dahil kayo'y tunay na lingkod bayan pala. Mabuhay po kayo. Magparami kayo ng lahi ninyo. Umano. Maraming salamat po, mga tambay. Yan po ang klase ng politika
sa ating bansa. Nung lalo na po, nung pumasok na po ang binagoongang Pilipinas at ang 19 Congress at patuloy po hanggang 20 Congress. Mabuhay po silang lahat, mga kababayan. Unbelievable. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po, mabuhay po kayo. At ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Annie Jo, ako si Pilam, si Gay at Shena, at si Nancy Lumampao. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Mga kababayan, maraming salamat po sa mga dasal at ingat-ingat po tayo. God bless po sa inyong lahat. Tiis-tiis lang po, mga kababayan. Bye-bye.